Offstage Hang, episode 108. 108. Darren Lim, KL De La Cruz, Ray Ray. Thank you to our sponsor, our good friends at Likhang Harina, si Raymundo. Anong address, Darren? JG Building, si Raymundo. Si Raymundo. Katapat ng Petron ba? Caltex. Sabihin ko rin Petron pero Caltex. Tama, Caltex. Musta KL? Okay naman. Lakas ng ulan. Si KL ang tumutulong sa ating technical audio and video. Pero last time na hindi niya na-on yung recording ng audio. Oo. So sa intro. So salamat. Salamat KL. So meron tayong bagong sponsor. Anong pangalan? Pangalan nila Philo Home. I guess Philo. Para sa Filipino home, I guess. Parang okay. So, yun. Unan. So, Rames, ikaw na lang magsabi ng criteria. Ganito, dahil meron tayong unan, ipamigay natin. First time ba tayo paparaffle? Oo, yata. First time kami paparaffle. Kaso, Pilipinas lang. Kasi hindi natin alam paano ipadala. Alam ko marami tayong viewers abroad, Middle East, kung saan-saan. Pero Pilipinas lang muna. Kasi una, tapos ngayon lang natin ito pag-uusapan. So, ano ang check out? Anong website or IG? This is online sila. They can be found on tiktok.com/philohome. Shopee. Yung Shopee nila is called Creative Tots. And yung Lazada TOTS. And Lazada nila is Creative Tots as well. Okay. May alam ka tungkol dito sa neck support pillow na ipapamigay natin? Yeah. It's just a neck support pillow. Mas maganda yung quality niya. Normal na neck support pillow out there. May alam ka sa presyo? Check na lang nila online. Ito ipapamigay natin KL. May guest tayo today dito sa episode na to. Please comment on this episode. Yung best comment, kung ano man yun. Kung ano, kahit ano. Any comment. Pag nagustuhan ni Darren sa next episode. Tayo lahat. Hindi, gusto ko magustuhan mo eh. Okay. Pag nagustuhan namin, yun yung i-vote namin. Tapos papadala namin kayo ng Philo Home Neck Support Pillow. So, thanks. Thank you Philo to Home. Philo. Yeah. Philo Home. May question ako. Yes. Current events. May reunion ng Oasis. Sa'yo yan, KL. Meron pa yung sa guest natin. May reunion ng ang Oasis. Ano muna ang thoughts nyo about the reunion? Are you excited? Are you a fan? Sobrang excited ako. Naalala ko kasi tinanong mo ko before. Sabi mo sa akin, KL, sino yung banda na kunin ka mag-roadie tapos iiwanan mo lahat sa buhay mo? The Arnel Pineda question. Oo, the Arnel Pineda question. Sabi ko, Oasis. Talaga? Kaso nakakatawa kasi parang ang daming jokes about it. Hindi, kasali naman. Kasali yun. Hindi kasi parang merong mga nagsasabi, meron na raw may mga sites na raw on how to refund the ticket. So, parang in case hindi matuloy. In case kasi parang nandun na sila nadala na siguro. Ganun. Pero sobrang exciting kasi. Manunod ka ba? Oo, gusto ko. Saan? Sa UK dapat. Dapat sa UK. Dapat ba UK? Sold out na daw eh. Oo. Malamang. Ewan ko. Yung anak ko, parang gusto nila, nag-aantay sila ng US dates. Tingin ko magkakaroon ng ng Japan or Asia. Depende sa success siguro or kung bati pa sila by that time. Ikaw Darren, invested ka ba sa Oasis? Yeah, kahit pa paano. Parang rin siya. Medyo nostalgic nung pagkabata kasi lahat ng mga tao inaaral sa gitara, Wonderwall. Oo nga. Would you actively pursue buying tickets for this reunion? Asia. Dapat ka sa mic mamaya, mahirap i-edit. Sa Asia. Sa Asia. Siguro pagka UK, pwede, pero sobrang mahal mag-travel to UK. Next question. Ito maganda. Ikaw, Ray. Ako. Hindi ako actively magpo-pursue ng ticket. Ox lang ako. Kung nandyan, okay, parang ganun. Pag may makuha, may mag-alok ng ticket, okay, panurin ko. Blur ako eh.
Super blur. Meron bang meron bang rival? Hindi na, noong araw mas blur ako kesa Uy. I like Uy. In fact, may picture ako nung hanapin ko mamaya, papakita ko. May picture ako dun sa, mamaya, hanapin ko sa phone ko. Ano nga yung question? May question ako. Sinong drummer? KL. Sino palagay mo? Sinong gusto mo? Sana yung original. Hindi. Ito yung may original, di ba? Na hindi ko maalala yung pangalan kasi hindi ako super fan. Yung sunod, kapatid si Alan White ba? Kapatid ng drummer ni Paul Weller. Pwede ka mag-google. Pwede naman. Yun yung sunod. Tapos palagay ko yung pangatlo, anak ni Ringo Starr. Si Zach Starkey. Yung Alan White until si Alan White, 2004. Si Alan White ang definitely maybe. Yeah. Oh, yan siya yung. Pero hindi siya yung una, may nauna pa sa kanya Yung isa Tony Macarol. Yan yung una. Tapos si Alan White yung pinakasikat sa mga videos. Kapatid niya pinakasikat na drummer sa UK. Anong pangalan? White, syempre obviously White. Alan White. Hindi yung kapatid niya. Yung kapatid ni Alan White. Idol din yan ko lang yung sa drummer ni Paul Weller. Yung pangatlo, anak ni Ringo Starr, si Zach Starkey. Wait, so what do you mean pangatlo? After ni touring, nag-tour. Palagay ko albums pa din Magaling 'yun. Drummer siya ng The Who. Ganun kagaling yung anak ni Ringo. Tapos may pang-apat pa. Yung pang-apat, siya yung sa huling album or sa huling tour, huling album. Pero, yung pang-apat na drummer, pwede nyo kami i-correct sa comments kasi hindi tayo super fans. Yung pang-apat, siya ang naging drummer ni Noel at ni Liam na solo. So, pwedeng siya din, di ba? Sana yung Alan White, no? Alan White. Tingnan ko anong pangalan ni Alan White. Pero parang siya, Alan White thesis joining Oasis reunion lineup. So baka siya. Siya, okay. Orig. Parang, anong take niya sa Kasi syempre umuulan, di ba? So, anong take nyo dun sa palaging walang pasok? Or kasi may mga iba nagrereklamo yata online na palagi na lang walang pasok, ganun. So, ano yung take nyo sa ganun? Walang pasok sa school? Sa school, oo. Well, dapat. Mahirap pumasok I mean, kung may kids ka, mahirap ihatid yun. Kung may school bus ka, may baha Yung reality of our city, unfortunately. Tama. Kung nakita nyo yung post ko, itong basement, kaya medyo iba yung setup, wala yung drums sa likod, inakyat namin ni Erica kahapon at 5 a.m. Inakyat ko yung amps, yung drums, yung lahat ng mic stand, lahat ng nasa sahig, lahat na silya ng carpet, kakababa lang nitong setup. So, ikaw kaya. Hanggang saan ba umabot tubig dito? Well, pag may mali kasi sa construction nitong studio. So, galing sa ilalim ng lupa. Yun lang. Pag napuno yung water level mataas tong village, pero galing sa lupa na. So, ang weird, umaakyat yung tubig galing sa sahig, hindi galing sa labas. Tapos, hahakot ka ng balde dito, kung sinong nandito. Pero last time nga, wala ako, nasa abroad ako, nasa States ako. So, si Atari tsaka si Ignacio, yung boyfriend niya, yung naghahakot dito ng tubig. Balde-balde tuwing lalakas yung ulan. So, hindi mo napapaabutin sa taas ng cabinet, di ba? Para safe. I think yun nga yun yung design ng city, medyo baka masyado naabuso na natin. Yung city. Trash, I guess. Trash, mga puno. Nakita ko nga sa news parang ang daming trash na lumabas na naman. Parang binabalik ng nature. Oy, by the way, ito yung tinapon niya sa akin May isa pa akong tanong. Sige, since nasa topic tayo ng bands. Tapos, metal genre yung next guest natin. Ano yung mga favorite na classic metal bands ninyo? Not counting 2000s. Hindi pwedeng Linkin Park, Deftones. Yun lang. Kunyari, speaking of reunions, may balita din ng Linkin Park Talaga? Darren, dapat alam mo yun. May bagong vocalist. May bagong singer. Si Sum 41? Hindi, humindi na siya. Yung babae, humindi na rin. So, sino pang nyo? Boto nyo?
Actually, ako clueless na ako eh. Kala ko kasi Baka bago na. feeling ko Bata. bago eh. Nakuha nila sa internet. Usually. Pwede. Yung Eloy, grabe pala, by the way. Grabe. Slipknot. Oh. Pinanood ko yung cover niya nung 10 years ago or 8. Basta ganun. Grabe. Kakaiba yung Eloy. Kakaiba yun. Oy, metal. Ikaw, KL. Mabigat yung tugtugan ng Saint Wolf. Sino ang ano nyo? Actually, honestly, mga pinakikinggan ko, mga Deftones eh. Yung sinabi mo Deftones, ay I mean, mas konting mas before. older. Metallica. Ayan. Metallica. Same ako. Slayer. Panood ko Metallica. Sa dito sa Ultra pa yung pangalan ng lugar. Ultra. Tapos, ewan ko, nakwento ko na yata dito yan eh. Nakwento ko na ba? Yung unang Metallica. song, Yung first song, Enter Sandman. At the height of their pop. It's their biggest album, the Black Album. Ayun. First song, no? First song, Enter Sandman. Ganun kalalim yung setlist mo para iunang song mo yung pinakasikat mong kanta sa buong mundo at the moment, 'di ba? Hindi pa sila lumang band eh. As in yun yung kasikatan nung eh. Tapos may promoter, nagpo-promoter yung bands dati. Tapos yung Metallica nag-promoter, hiwa-hiwalay sila. Dumating dito si Jason Newsted, yung dating bassist. Tapos jumam sa Club Dread. Talaga? Oh, sayang. Natanggap ko yung text umaga na. Nag-text si na Patrick ng Club Dread. May mga friends ako na naka-jam. Baka naka-jam ni nung guest natin. Malamang nandun siya. Oo. Baka nga. Kasi naglabasan yung metalhead, syempre. Tapos text lang yan. Wala pang iPhone nung araw diba? So, kung na-miss mo, hindi mo yun. Jumam daw sa Club Dread Ikaw, Rames, nakikinig ka ba ng mga Black Sabbath, ganun, dati? Hindi I mean, syempre, dinaanan mo pero may metal face nung bata. Just like the kids had an emo face, di ba? Ano yung bands nun, yung mga pinapakinggan mo? Ano lang naman yun eh. Well, Metallica din. Anthrax. Konting Slayer. Hindi ko naintindihan yung Sepultura nung una ko narinig. Parang ang dumi nila tumugtog. Akala ko sila yung cassette ko nung binili ko yung yung Roots, Bloody Roots. Pero actually pero ganda sa mas nagustuhan ko ang industrial. Sa heavy music, mas nagustuhan ko yung industrial. Ano yung mga industrial? Well, of course, Nine Inch Nails, diba? Yung mga ganon. Mga Ministry, mga ganyan. Skinny Puppy. Grabe. May something sa electronic na heavy music akong hindi ko maintindihan, pero yung game, alam mo yung Cyberpunk na game? Yung soundtrack niya sobrang ganda. Maganda nga. Binili ko yung soundtrack nila para nag $1 sale. Dinaanan ka niya. Dumaan lang siya. Hindi ko naman siya matawag dahil magpapapicture ako. Kasi naiya ako eh. Umakit siya dun sa mus, ako pababa. Si Rames ba yun? Samantao, Yun lang. So, hindi ko na siya natawag. Pero nakita ko na rin si Shinji that time. So, di ko nandun si Shinji, yun? Sureball yun. Squid Nine yun. Hindi naman lumalabas yun na gigimik lang yun di ba? Sa bagay. Lalabas lang yun para tumugtog. Kahit bata pa siya? Talaga. Lalabas lang yun para tumugtog. Special yun. 8 years ago. Special yun pag lumabas siya na nanood siya ng gig mo. Okay. Yan. Special event yun. Love you, Singe. So yun, speaking of special gigs, itong bass, yung next guest natin, bassist ng one of the most heaviest and fastest playing metal bands in the Philippines. In the world. Tapos I think sila yung pinaka most mentioned. Every time may guest tayo, palaging kunyari, bakit ano yung nakita mo ganyan? The most influential. Influential na rin, yun. Tapos parang palaging from nababanggit. From all our guests na from heavy music. Tapos palaging nababanggit na bata pa lang sila, halimaw na. Palagi yun yung terms na yun. So, they're also, I think, one of the first, or if not the first, thrash metal bands in the Philippines. So, for me rin, sila yung first, aside from Boards, na-inspire talaga ako matuto mag-double pedals kasi parang grabe yung datingan ng album nila. Lalo na yung Unaware, Unwarned.
So, without further ado, please welcome the bassist of Sky Church, Sir Russell De La Cruz. Welcome to episode 5. Hello, Darian. Kumusta? Eto. Busy. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Yun, yung school, yung learning center namin. Ano yung learning center? Tell us about it. Yung learning center, parang music school siya. We just opened one sa Vista Mall. So every school, iba-iba yung name, pero by the Music Army pa din. So kailan to nagsimula? Siguro we started 2017. Ayun, parang in my hopes of uplifting yung vision talaga nung learning center is to provide yung fixed income sa mga musicians saka teachers. Kasi napansin ko, when I worked with another company, parang na-realize ko yung mga dilemma nila sa yung mga nag-graduate na music, parang hindi nila nagagamit yung course. So, parang it was my dream to help those na magamit talaga nila yung natapos nila. And then yun din as teachers, as music teachers. As music teachers. Okay. And then na-realize ko din at some point na may isang gig na nandun lang ako sa stage, tapos na alam mo yun, yung isa tatalon, yung isa magmamosh, yung isa magwawala lang, tapos ako next song, ganun. Parang nagkaroon ng slow-mo moment na na-realize ko, ito na lang ba yung pwede kong gawin as a musician? So, kakaisip, kasi by title naman, nakatapos naman tayo. Pero parang hindi ako masaya dun sa pinasukan kong field, which is yung corporate nga before. Sabi naman ni Brother Bo Sanchez, sabi niya, you have to monetize your passion. So, searching, it took me more than 10 years siguro bago ako napunta dun sa field ng music education. Anong tinuturo sa school? Basic rock instruments. So, drums, guitars, piano, bass. Pag specifically rock, iba ba siya than traditional music? Kasi papasok na yung horn section pag traditional di ba? So nagkakaroon na ng yung iba, hanapan ka ng mga saxophone, violin. Okay. So eventually we ended up offering yung ganon kasi nga nagkaroon ng demand. Pero dahil nga pakunti na din yung mga take ng course ng music, hindi siya ganon kadami. Pahirap maghanap ng educators. So, yun yung naging challenge ko ngayon sa sarili ko na baka pwede nating i-uplift yung ganong eksena. Kasi sabi ko, paano ba kami natuto din magkakapatid? Diba? May nag-mentor din sa amin So, sabi ko nga kay Bert at that time, high time na tayo naman yung magbigay kung ano man yung dinaanan namin noon. Well, at least wala naman kasing nagtuturo na Ang iniba lang nung ginagawa namin, we were experienced stage performers. Kasi marami kasing nakagraduate na from the conservatory, turo kagad. They were never practitioners of the art. So, tumatanggap din kami ngayon ng educators tsaka mga coaches na performers. Okay. So, hindi pure... Hindi necessarily traditionally classically trained. Kahit wala silang degree. To a certain extent kasi pag nagtanong yung kid, sir, paano ba pag ganito sa stage? Hindi na siya masasagot ng Tama. So, isa sa mga hinahanap ko na qualifications, yung performer ka din. Ilang schools, ilang branches meron? We started last 2017 yung sa Acacia Estate. Yun yung pinaka simula. Doon sa nagsimula. may south, no? Sa may Taguig. Taguig. So, since tiga Taguig ako, na-realize namin na
nightmare yung malayo yung negosyo sa bahay. Yeah. So we have to have, yun, sumobra naman ng lapit, mga 5 minutes away. Andun na ako. So, nabigyan naman kami ng blessing ni God na nakuha namin yung space. And then after, pandemic took a toll on us. Where we're supposed to expand sa BGC at that time. Siguro, April magko-construct na. Biglang March, di ba, nag-pandemic. So, may mga plano ng lahat. Nag-lockdown. So, buti na lang, wala pa kami nasimulan. Kasi kung nasimulan yun, iyak yun di ba? Nung nag-lockdown, kaso there were people saying na parang may demand pa din So, sinabi... Mas madami nga Di ba mas madaming nag-aaral, took up lessons nung pandemic kasi may time? Yun. Ang nangyari sa amin was we were advised by the mentors ng business namin to shift online as fast as we can. Like a week after nung nag-lockdown, tinimbrehan kami ng mga elders namin kasi syempre may mga mentors din kami. Sinabihan kami na i-shift nyo niya kung ano man yung nature of business niyo. Kung kaya nyo online, do it now. Kasi pag nahuli-huli ka, wala ka nang magiging market. So, a week after, nag-upgrade kami ng mga gamit. Yung mga gamit ko sa school, pinadala ko lahat sa mga teachers, mga drum set, piano, lahat. Para may magamit sila. Tapos, upgrade ng mga internet nila sa bahay. Nag-test ng mga apps. So, luckily, nauna kami. Half yata nung population nung naka-enroll, nag-shift online. So, nabuhay yung school. And we were able to fulfill yung mission namin to provide fixed income sa mga teachers. So, na-pull off namin siya. Tapos, immediately parang as pandemic was going on, nagplano kami na mag-BGC na kaya tayo, ituloy natin. So, naghanap kaming space. Pinush namin, 2023, nag-open kami ng second, malapit sa sa Mind Museum, across Mind Museum. Okay. Wow. Tapos, may Burgos. Oo, tapat nun. Okay. Shangri-La, likod. Yun, sa McKinley Park Residences. And we called it the Music Camp naman. The Fourth Music Camp. Yun, by the Music Army. And then, a year after, nag-decide naman kami na may mga nagme-message din kasi na ba't kayo sa loob ng Acacia, ang hirap puntahan. So, naghanap kami sa labas. So, immediately after, sabi na, try kaya natin Vista Mall. So, they were generous enough naman to give us a space na to our liking. Kasi binibigay nung iba, 100 square. Super laki, masyadong malaki. Masyadong malaki. Sabi ko, buhay na tayo ng 50 40, kaya na namin yun. So, ilang kwarto yun? Ngayon, 5. And then may big room na isa. 6, bale. So, tapos may isang drum room na tabihan sila. Ito, madami akong kaibigan na may mga kids na nagtatanong, gaano ka bata mo pwedeng simulan? Kasi may yung mga bata wala pang interest yan. Lalaro lang. Nagiging daycare Diba? Minsan actually, yun ang pag below 7, talaga. Hindi pa. Ang nangyayari dyan, play school Oo nga play school. So, tugtog 15 minutes, 20 minutes, tapos alis. So, makikita mo yung mga teacher. Na-experience ko din yun na nagtuturo pa kami. Lalo na pati si Bert na maglalaro talaga kayo Minsan nahuli pa nga ako na pag-sword fight Just to get the attention ng kid Kailangan ma-establish mo yung connection. And then, parang sa NLP, Neuro-Linguistic Programming, ika-cut mo yung attention niya pag nakuha mo na yung rapport. So, once na-cut mo, sabay balik kayo sa lesson. So anong best age parang, kung parent ka, gusto mong matuto ng musical instrument yung anak mo, anong best age? Siguro, hindi. What we usually, to start. We usually do is ask for assessment session. Okay. Kanya, iba-iba pa rin. Iba-iba kasi. May na-encounter kami, 4-year-old, mismo na Yun lang, 20 minutes, pagod na. Ganon. Pero, yung attention span, mabilis po make up. Pero, andun Andun yung eagerness niya. So,
meron kaming kit na para sa mga ganon. Mababang upuan, mababang snare, ganon. Yung piccolo ginagamit namin, or e-drums kung para na-adjust lahat. Yun yung mga natutunan na lang namin along the way. Kasi you have to adjust din sa market. Hindi naman namin hinihindian kaagad. And we also take in yung mga kids with special needs din. Kasi madalas sa experience ko as a parent na ganun din ang yung daughter ko. Para kung sinaksak yung sarili ko pag dininay ko sila So we give assessments pa din. Kung kaya. So pag kaya naman ina-accept. And we give seminars naman for the teachers din to equip them to how to handle yung mga ganung mga demands kasi iba-iba pagka hyperactive kailangan mag-regulate kayo. So yung iba nag-jumping jack muna to tone them down. Ganon. So may mga iba-ibang ways on how to deal na natutunan namin along the way. Kasi wala naman nag-mentor sa akin Nung minsan umattend akong seminar how to enhance my my business. Ako pa yung napagtanungan kasi nga nagtataka sila how we pulled it off. Pero sa honest na sagot, we are still learning along the way. Yun naman ang basta we keep our options open lang. Ngayon nga meron ng course na music therapy Oo, yung alam ko yung asawa ni Jay Tarsius. Music therapy nag-aral abroad. Yun. Graduate din siya ng College of Music, music therapy pa. Siya yung clinical approach sa music learning Pero most often na parang psychology na yung nagiging nangyayari. So, luckily meron akong nakuha na teacher na isang ganun din. So, siya din yung nagtuturo sa mga iba on how to handle, how to deal. Kaya pagka mga age na mga young ones talaga, pag nagtanong anong age ba talaga, ang siguro maganda sa parent, tanongin na niya ano ba attention span ng anak mo. So may assessment talaga. Oo. Ano ba yung kanyang sitting time, sitting span, yung focus niya ba, ilang minuto. Kasi doon magre-rely yung yung maximization nung naka per hour kasi tayo So kung 30 minutes yan tutulog lang or higa, sayang, di ba? So, yun. So, hindi pala lahat, basta start mo ng bata, same sila ng development, no? Hindi Meron kami mga ibang parent na let's say, gusto nila magbarkada, sabay magigitar. Somewhere down the road, as they take the course, maghihiwalay yun May mabilis, may mabagal. So, we don't usually suggest yung group classes. Okay. Na nakakaroon ng ng it's either ma-feel nung isa na lift out siya. Ito rin yung laging tanong. Anong instrumento ang papaaral ko sa anak ko? Ayun. Di ba? Kunwari, hindi musician. Meron akong guess lang pag ako lang. Parang feeling ko lang. Pag ako yung parent, baka mali. Parang piano yata pag ako lang. Ako, sinasabi ko piano kasi yun yung madaling makita yung yung logic ng nakalatag na kasi siya. Pero ang ganda ng question niya. Usually, ang pinaka-top na pinapatry namin, drums tsaka piano. Drums and piano. Kasi sa fine motor skill, talo na yung bata sa guitar Talo na din siya sa violin. Kasi iba talaga hindi ka makakapagpatunog agad Oo, yung piano tutunog yun kahit tinampas mo lang. Lang siya diba? By sight lang play by sight. Oo nga. Kung tatapat mo lang. So, yung dynamics naman as they go forward dun sa progress Sa drums naman, ganun din naman. Papaluin lang din. Ang key factor lang doon is kaya ba niya mag-follow ng instructions. So doon pa din mauwi check yung cognitive, sitting span, attention span. Yun. Para pa rin kami mga nag-a-assist ng mga nag-a-apply pa din ng mga tao. Mapamatanda, mapabata. Kasi pag tinanong, hindi ko talaga alam kung anong gusto kung ano yung gusto nila. Pagka clueless talaga, ilagay mo muna siya doon. Pwede naman umikot May kausap ako recently yun din yung tanong Sabi ko, ano kayong instrumento yung papatugtog ko sa anak ko? Sabi ko, ang sagot ko, parang Harry Potter, tatawagin ka Di ba? Tatawagin ka ng bass tatawagin ka ng drums, or tatawagin ka ng lahat. Paano yung vocals, ganun? Tatawagin ka, gusto mo kumanta, di ba? Parang Meron mga ganyan na may tawag
ang gusto ng parent, ganito. Pero yung bata, naghihinanakit habang nagdadrums. Guitar talaga gusto ko eh. Okay naman siya, na-execute niya, pero by heart. Sabihin niya talaga eh. Tapos pag kinausap mo yung nanay, magsasabi ng mauuwi pag sinpsychologize mo na. Siya pala yung may gusto. So, finifeed niya dun sa anak niya, yung pangarap niya. So, yung frustration. Yun yung pinakamahirap. Yan yung pinakamahirap na makita mong mag-shine. Kasi, piniplease niya dun yung magulang eh, hindi yung sarili niya. So, yung, may sabi sila din na, you can't teach an old dog new tricks. Do you believe in that na pag may edad ka na, hindi ka na pwedeng matuto? May ganun ba? O may experience ka na may older students pero natuto pa rin tumugtog? Well, ang eldest na tinanggap namin talaga, 80-year-old eh. 80. Anong instrumento? Nagpiano siya and then eventually nag-voice siya. Babae, lalaki? Babae. So parang ang gusto niya, on her 80th birthday, alam niya susurpresahin siya nung angkan niya eh. Kasi nga 80 nga. So ang ginawa niya, binaliktad niya, sila yung susurpresahin ko. Parang ganon. So paglabas niya, gulat sila, kumanta siya. Tapos nagpiano pa siya. So yun yung grand na anong plan. Kanta? Kundi man eh. Pero yung piano, anong tinugtog? Yung piano, parang may pyesa lang silang inaral eh. Na parang... So pwede, Pwede. Pero not to expect na super perfect. Of course. Pero the thing is, pero siguro... 80 is 80. Mahirap yun, di ba? The thing is, I think na lumamang yung eagerness niya to learn eh. So pag gusto mo, pwede talaga? Kaya pa. Medyo. Pero mahirapan na pagka medyo yung iba, gusto ng utak nila, pero skill-wise talaga wala. Yung di na magawa ng Oo hindi sumusunod eh. So, merong iba naman, masyadong naiinip na pag matanda na kasi gusto niya meron doon pumasok alam mo yung yung tipong mahilig magbasa, alam niya lahat, pero pag pinatugtog mo wala talaga. So medyo tuwing yung session nila puro kwentuhan ganyan, tapos pag pinapatugtog na nung teacher niya, nadidinig ko kasi nandun ako sa labas nadidinig ko. Tapos parang pag pinatutugtog, ayaw niya sumabay. Siguro nahihiya siya dahil ang tanda na niya, ganyan. Mga na yun eh. Ego na yun. Parang ganon. May ego na yun. So, well, sinabi nga nung isang teacher, sabi niya, sabi niya, sir, parang ang dami niyang gamit. Sabi niya, iba-ibang gitara dala-dala niya, tapos mga signature talaga. Kaso, yun nga, hindi naman siya nagpa-practice. Yun. Sa bottom line, yung girlfriend ko si Erica, nagpiano lessons siya nung pandemic. Sinabayan niya yung mom niya. Yung mom niya, tumutugtog talaga. Parang refresher course. Tapos, nakagalit siya sa akin kasi, pati hindi ako natututo tumugtog. Sabi ko, nagpa-practice ka 30 minutes before your class. Yun lang. Pa-practice siya kasi every week yung online lesson dito. Sinet-upan ko siya, meron siyang keyboard, may speaker, may atrill, may lahat. Tapos, hindi ako nag-i-improve Sabi ko, hindi ka nagpa-practice. Kailan ka ba na mag-practice? Sabi ko, every minute of your time. Nung bata ka, diba? Every minute of your time, kasama mo yung instrumento mo. Hindi para, lesson ko na pala Tuesday. 30 minutes before review ko yung pyesa, diba? Hindi ganun eh. Let's start with you. Paano ka nagsimula? Ang ganda segue ko, Darren. Sa amin, siguro pareho, well, family kasi namin talaga sa bahay, puro music talaga yung umaalingaw-ngaw eh. Nag-start talaga sa grandparents namin ni Bert na Sino bang oldest? Bunso, si Robert eh. Bunso si Robert. Middle ako eh. Okay. Tapos panganay si Kuya Romel. Ako personally, inobliga talaga kami ng parents namin na magpiano at age 5. Noon, ayaw ko talaga. Kasi dapat tumatakbo lang ako eh. Yun yung tumatakbo sa isip ko eh. Habang naglalaro kami sa labas eh. Bakit may namamalo sa akin ng kahoy, di ba? Ganun, papaluin, ganyan. Pero not thinking about it at that time. Pero na-appreciate ko siya nung nagme-music na tayo eh. Nung gumagawa na ng songs. Na-realize ko na kung hindi pala ako binigyan ng fundamentals, hindi ko siya
maintindihan ngayon. Kasi nangyari nun, nung pumikap na kami ng instrumento, bawat isa sa amin, nagugulat na lang kami na we are speaking a language na hindi naman kami ng conservatory, pero nagkakaintindihan kami musically. So yun, nag-start ako ng 5, mandatory yun sa lahat So nung nag-5 si Bert, pinilit din siya. Hanggang sa to a certain point, natigil. Nag-swimming na, nag-karate na, kung ano-ano na, kung ano yung maisipan ng magulang namin, wag lang kami nasa bahay. Pero at the age of 9, I think, sa nakita ko yung commercial ni Teddy Diaz sa TV. Yung Ultra Storm ba yun na concert nila. Sabi ko, ganun, angas nito Kasi, di ba? Parang nakakabuki. Oo Sabi ko, gusto ko maging ganyan. So, 9, kinuha ko yung raketa ni Airpat, ginagaya ko na. Sabi niya sa akin, gusto mo ba talaga mag-gitara? Ganon. Sabay, opo, gusto ko maging ganun Pero siguro feeling ko lang, baka akala niya siguro face lang din. Kasi musikero din si Airpat na ang claim to fame niya noon, sabayan ko yan sila Pepe Smith Sila Kaso nag-med ako gumaganon siya. So, sa FEU daw. Nag-drugs naman si na Piaps Ibang meds din. So, ayun, moving ahead, parang, basta nakita ko one time sa cabinet niya, may sirang gitarang acoustic na nakasabit. In-epoxy ko yun Tapos, gigitara ako. Tapos, nakatulog ako, bumagsak. Siyempre, bata Pinulungkot-lungkutan. The next day, sinama na niya ako Santa Mesa. And then that started it for me. Tapos naalala ko noon. Ano pinili niya sa'yo? Yamaha. Santa Mesa. Santa Mesa. Yamaha. Tapos, I think, sinabi ni Bert, bakit siya mag-gitara? Anong gagawin ko? Gumanon siya. Tapos sabi ni father namin, hindi pwedeng gitara kayong lahat. So, mag-drums ka na lang. Mahihilig ka naman mamalo Di ba? So, tawid naman kami doon sa kabila. Sa may bili naman ng drum set naman na Santa Mesa din. Yun, doon nagsimula. Tapos ang unang mga songs namin noon, kung ano yung tugtog ni Airpat. Wait, babalik muna ako bago kay Airpat mo. Sinabi mo kasi na-curious ako, si Lolo. Ano music ni Lolo? Si grandfather ko kasi, yun. Military din ba? Oo, siya. Okay, so is it the army band or ano lang? Weekend warrior? Alam ko violinista siya. Okay. So napapanood niyo siya tumugtog? Hindi ko na naabutan. Kasi medyo na-injure siya Pero ang kwento ni father ko, before the war, ba-violin siya. Tapos after the war, tsaka siya nag-engineering. Tapos every so often, may kinekwento siya na pag umuwi sila ng Pangasinan, meron naman siyang tito na tumutugtog ng electric guitar naman daw. So, ganun ganun yung mga kwento niya. And yung tita ko ang nag-conservatory. Okay. So may music talaga sa bahay? Meron talaga. Si daddy mo, anong tinutugtog? Umiikot siya sa piano, guitar, bass. Yun yung kwento niya. If I'm not mistaken, doktor siya sa military, di ba? Oo. Tapos ano yung banda niya? Military band o weekend jamming? Yung nagbabanda siya, college pa. Okay. High school hanggang bago mag-college. Tapos yun nga yung kinikwento niya, segue parati na yung banda ko, kasabayan yung banda nila, nila Pepe Smith, ni Mike Hanopol, gumaganon siya. So, parang sabi kong ganun. Nung time na hindi ko pa sila kilala So, inabutan niya ako ng cassette ng Juan de la Cruz. Sabi niya, yan yun. Tapos, doon nagsimula sa kanila. De la Cruz pa naman kayo. Yun. So, parang lang. We were the band of our parents. Ganun Pag Christmas party, ito setlist Si Prahin nyo yan. Ano yung mga kanta? Yeah, mga Christmas songs, mga ventures, pang instrumental, ganyan. Tapos mga Sinatra.
So, nagigitar ka nun? Ako nun, talaga by default, nung nag-classical guitar kasi ako, sumabay si kuya na nagigitara din pala siya sa school. Nung nag-decide kami na mag-family band, sinabi ni father ko na, tinignan niya siguro, baka mas magaling talaga si kuya sa akin. Ito, banuto. Di ba, ganun eh. Ito, pag-bass ka na lang. Ganun. So, nag-bass ako, nag-shift ako sa bass. Dadon nga eh, habang nagbe-bass, keyboard eh. Ganun eh. So, ganun din, makakanta din namin mga dadon, yung para sa amin ah. Pero majority nung setlist, yung Carpenters. Sino kumakanta? 3 kami. Sa lahat. Lahat kami kumakanta. Tapos si father ko yung pinaka Stevie Wonder namin. Ganun siya. Father and sons. Ganun. Tapos eventually, nung nakita niya na medyo pabigat na ng pabigat, napunta na sa Guns, napunta na sa mga Bon Jovi, ganyan. Hindi na siya makasabay, so nagre-request na lang siya ng mga songs niya. Tapos, I think, nag-audition kami sa Dread ng 1992, I think. Pero grunge era na nun. Tapos may mga songs na rin kami na nagawa na galing naman sa era ng puro glam rock naman. Pero hindi pa kami Sky Church nun. Electric Sky Iba Church. Iba pa. Ano pa? Parang Flyleaf yata pangalan. Parang ganun eh. Tapos nabutan ko na yung Electric Sky Church nung may electric pa. Oo, kasi anong nangyari nun, nung nag-Battle of the Bands nung 1993, tama ba? Kailan ba nagsarado yung Timog? 93. 1 year yun nasarado. Nung whole year na yun, sumali kami ng battle. Tapos nakilala kami ni Robbie Sunico. Sabi niya ganun, di ba kayo yung nag-audition last time? Pero iba na yung setlist namin, tapos 3-piece na kami. Sabi niya, Club Des opening up on 94, January. Gusto niyo mag-audition ulit. EDSA na. Sa EDSA na daw. Okay. So, tinry namin yung luck namin na mag-audition. And then, yun nga, naswertehan na natanggap naman. Pero, naging 3-piece na kami nun. Kasi, sino yung dati? Meron kaming pang-apat? Si J.A. Tadena. So, schoolmate din namin siya. Ba't familiar? Anong naging banda ni... Director. Si Direk. Okay. Si Direk. Tama. Si George Anthony. Kabanda niyo pala siya. Okay. Nung palabas na kami sa mga bar gigs, nag-beg off na siya. Sabi niya, parang mas okay ata na kayong 3. Sabi niya gano'n, medyo out ako sabi niya gano'n sa akin. Sabi, ikaw, call mo, wala man kaming inaalis Ikaw naman yung umayaw. Pero sabi namin, okay din na kasi alam ko, batchmate sila ni Kuya Pero yun nga, natuloy na 3-piece, yan, napilitan talaga na na igapang yung tightness as a 3-piece band. Ano yung influences nyo? Kasi na-mention mo dati yung mga tinutugtog nyo glam. Tapos medyo papunta na sa metal. Ano yung mga una nyong narinig na na-inspire kayo? Lumabas yung Black Album ng Metallica at that time. Pero nagbago lahat nung may nagbigay sa akin ng Slayer. So yun na yung sabi niya pag trash, Slayer, ganun kaagad. Tas di ko alam, si Kuya pala, nag-hoard ng info sa akin. Mahilig pala siya sa Anthrax, mahilig pala siya sa Megadeth, ganyan. So tanong-tanungan kami. Tapos nung tinanong namin si Bert, ano yun, paano ba yung double pedal na yan? Ganun, wala namang kaming napapanood Tapos bigla nagkaroon ng Headbangers Ball nga. So inaabangan namin yun hanggang madaling araw para manood lang nung kung paano ginagawa. Wala naman kami mapagtanungan. Mga sources namin, yung mga nagva-variety na tumutugtog sa, diba, kung paano nila ine-execute, pinapanood namin. Yun. Saan natuto ng ganong technique? Kasi before you guys, walang ganon ka-tight tumugtog na local metal bands. Ang iniba siguro noon, parang yung kay Nuno Betancourt na kwento ni Nuno na by hearing lang, tapos tinignan niya kung paano niya i-execute.
hindi siya tinuruan nung ibang tao. So sa amin, may nag-guide, pero kung kunyari, paano namin nadinig yung mga songs ng Pantera, sinipra namin talaga kung paano. Siprahan talaga. Siprahan eh. Kaya galit na galit si Airpot eh. Kasi rewind, play, di ba? Yung kanyang karaoke na malaking ganon. So, nasanay yung tenga. Doon nasanay. Siprahan, ganyan. Tapos, bakit iba tuning nito? Di ko pa alam yung drop tuning. Ano ba yung E-standard, E-flat, gano'n. Basta kami standard lahat parati. Lahat ng tugtog, sisiprahin namin nasa E-standard. Kasi standard ang Metallica Oo, diba? Sabi kong gano'n. Standard ba ang GNR? Standard din yata ang GNR. E-flat ata sila. Sino ba ang unang nagbaba? Basta sino unang nag-down tune? Sa na-experience ko, si Pantera talaga. Sabi ko, ang baba nito. Drop D o? Parang C-sharp ata. Ganun kababa talaga. Tapos, I mean, in popular metal influences, sila una. Parang ganun eh. Kasi ang baba, sabi ni Kuya, hindi yan vulgar display of power. Hindi na yan standard, Ras, gumaganon siya. So, sinipra namin. Tapos, so, nagbabading yan ng tuning? Hindi kakayanin ng gitara eh. Hindi. Diba? So, parang ginawa ni Kuya, hindi din niya gusto yung feel kasi nung mababa. Slack, masyadong slack yung strings eh. And at that time, hindi pa yata uso yung mga heavy gauges na string. Wala pa nga sa Pilipinas na heavy gauge siguro noon, di ba? 90s, wala pa yun. So, nag-make do lang kami kung ano yung nadinig namin, sinipra. Tapos katunog naman Tunog naman, pwede naman So, medyo effort lang siya. Pero, tapos mapapanood mo pa yung ibang bands na into din sa ganun. Sino yung mga kasabay nyo noon na mabigat din? Sila, yung banda nila Yam, sila Hendrik. Loads of Brotherhood. Schizophrenia. Yan. Tapos, naalala ko ito malaki utang loob ko sa'yo Nung una mo akong, nung kinausap mo ako dun sa Dread doon. Kasama yung daddy mo pero hindi ko maalala ko. Nung sinabi ko. Hindi, sabi mong ganun. Sabi, nakita mo ako, pinakilala ako ni Mark Lakay. Okay. Tapos sabi niya gano'n. Sabi niya, mahilig ka sa hardcore, di ba? Sabi mong gano'n sa akin. Sabi niya, tanod tayo sa loob. Sabi ko, sino ba tutugtog? Sabi niya, Tame the Tikba lang yan. Sabi niya gano'n. Pag Tame the Tikba lang, dapat nandun tayo sa mosh pit. Gano'n. May sabi niya. Tapos bata pa ako noon. Sabi ko, mosh pit? Di ka ako gulpihin dyan. Di! Kami bahala sa'yo. Tapos, hinila ako ni Mark tsaka kay Indelowitz. Doon ako sa gilid. Tapos pinanonood ko yung Tame. In-observe ko yung paano nila ginagawa. Pero syempre nakatingin na ako kay Mali Sabi ko, mamang to, galing. Parang, sabi ko, kasi nung time na yon parang ang age namin, teenagers talaga Anong year yan? Mga 94 94. Kung teenager ka, 23 lang ako nun. So, baby pa tayo lahat. So medyo in shock pa sa nangyayari kasi hindi naman kami na-expose. Well, na-shock din lahat sa inyo nung sumalaki lahat kami para, what? Ganito ako ka-shock dahil napabili ako ng double pedal. Kaya may double pedal yung Super Proxy. Talaga. Pero hindi ko talaga makuha. To this day, hindi ako marunong mag-double peds. Pero dahil kay Robert, ano yan? Tapos sabi niya, ito, Premiere. The next day, nasa audio file ako. Bumili ako ng Premiere. Hindi ko talaga magets. Sorry, hindi ko talaga magets. Tabingi yung Super Proxy. I probably used it twice sa isang album, sa last album. It's not working for me. Parang andali-dali for Robert. Pero ganun kalakas yung dating parang, hindi lang yun. Bumili pa ako ng China. Kasi may China siya, di ba? Bert, ano yung China mo? Paise, nandiyan, naka-Shinji yata yung China ko So yun yung nasa, wag mo lang itanong, shh. Kasi nakita ko lang, I don't have to use it in a metal way. Pero gusto ko din yan Gusto ko din nun Parang, grabe yun. Ikaw, kailan mo sila una napanood? Una ko silang, yung album na narinig ko, Unaware, Unwarned na Tapos high school ako nung first year high school. Sa mga, sa fair yata, Xavier Fair. One of those school fairs. Tumugtog sila? Oo. Buti pinayagan na Xavier. Usually, in-invite namin mga metal So, Chico Sai, Greyhound, Slapshot, Sky Church, mga ganun. Yun, one of those fairs. Like, I think, Poveda or
Oh, I mean, Lasal or one of the school fairs. Or Pulp. Basta yun. Ano experience mo? Well, ako kasi mas listening kasi di pa ako masyadong pinapayagan. Wala ka sa mosh pit. Oo, hindi pa ako pinapayagan lumabas. So, grabe lang na, yun nga, double peds, tas sobrang pino. Yun, walang katulad lang talaga. Advantage lang din siguro yung yung bata din kami nag-start. Gaano kadalas kayo mag-jam since sa isang bahay lang kayo? Wala, kung kailan maisipan. Kasi kakatokin lang namin isa't isa sa kwarto eh. Tapos pina-soundproof ni Airpat yung yung taas nung bahay nung So kahit anong oras? Well, siguro merong lang nagreklamo do sa likod. Pero hanggat sabihin ni Kuya, hinaan nyo na lang. Ganyan. Pero on a regular basis. Ganda metal eh. Hinaan mo na lang, pupunuin ng unan yung loob, ganyan. Tapos may basahan yung ibabaw nung Yung snare. Yung snare, ganun. Basta lang kasi pag may naisip kami nun, magkakatukan ng Kuya, may naisip ako. Diba? Tapos lalabas si Kuya. Si Bert nandyan ba? Tapos pag uwi ni Bert, may ginagawa na kami. Tapos biglang papaluan niya. Ganun kasarap nung time na isang bahay lang kami. Kaya din siguro ganun din kabilis yung naging progress nung tightness nung banda. Tapos at the same time, yung magulang mo pa walang walang preno sa support eh. Na-gets ko na yung style ni Airpat na tatansyahin niya muna kung talagang worthy ka eh. Pero ibibigay pa rin niya eh. So ganun yung nangyari eh. On our end, siguro pagka school day, basta kailangan 5 o'clock, mga ganon. Basta after school, nasa bahay na. Tapos hanggang hanggang 7 o'clock, hanggang 8, ensayo na yun. Yung current lineup, sinong nasa Sky Church ngayon? Currently, si Jomal na yung nagigitara. Tapos si Paul Eusebio from Valley of Chrome. Tsaka typecast na din yata siya ngayon. Anong pinagdaanan ng lineup? Iba-ibang lineup na panood ko din sa inyo eh. From kayong tatlo, kailan nung nag-med school na ba si... Until 2004, yun yung huling official na trio, nung original. Kami nila kasama si Kuya. Pero I think it Pero was... nagiging 4 na kayo din nun eh, di ba? Kasi may understudy na na pinapasok. Sino yung nagigitara nun? Iba-iba. Pero ang nag-stick sa amin ng sumunod, si Joey Dizon. Joey Dizon, ng Pulp. Oo. 2004, parang sinabi na ni Kuya na mag full-time na sa medicine na siya. Kasi sabi niya gano'n, hirap naman nito, tatakas ako ng ospital, tapos tugtog ako dito, tapos babalik ako dun. Diba? Parang hindi na daw masaya eh. Ganon. So, magre-review pa daw siya. Ganyan. Madalas, makikita namin siya, kunyari may gig, nasa kung saan, nagbabasa. Ganon. So, I guess nagkaroon ng pressure on him to yung pagsabayin ba. Namimiss niya kaya? Miss niya yan. Oo. Kasi pagka... sa family reunion pagka magkausap kami, alam mo yung into it talaga siya eh. Kaso, I think, ang hesitation niya was, unang sinabi niya sa akin, hindi ko nakilala yung mga kasama ko. Tsaka may mga gigs kami na, in-invite ko siya. Sipin mo, 26 years anniversary. Hindi dumating. Tapos malaking event yun. As in, parang festival eh. Na in-announce ko pa sa lahat eh. So, yung mga lahat nung nag-session sa amin, dumating. Ba't di siya dumating? Hindi dumating. Sabi niya, maaga pa operasyon ko bukas eh. Kaya nyo na yan. Sabi ko, alam mo yung concept ng reunion? Hindi reunion yun kung wala yung isa, di ba? Sabi ko sa kanya. Sabi, hindi, kaya nyo na yan. Sabi ko, naintindihan ko naman. Pero, dumadating kami sa mga point na gano'n na pag ini-invite ko siya, unang tanong niya, anong oras tutugtog? Of course. Hindi pa nakakalis, pag uwi na yung iniisip. So, pero pag kakwentuhan mo naman, biglang magkikwento yun ng mga sound trip niya. Tapos minsan sasabihin niya, sabihin mo kaila ganito yung gawin dun sa... Kasi sulat niya eh. So may say siya kung paano ginagawa. Na sabi ko, itong taong to, into it pa rin naman. Pero I think siguro nandun na din yung part na pag nandun na siya,
parang, teka, papagod na ako. Uwi na nga ako ulit. Maaga pa ako bukas. Ganun. Pero, he still has his say on whatever's happening with the band. Kasi pag may mga kailangan akong desisyonan, tinatanong ko pa rin siya kung anong opinion niya. Yun naman ang kagandahan nun. Ano naman yung experience niyo? Kasi naalala ko dati na diba sobrang heavy ng Sky Church. Pero nung nakita ko yung label nila, parang Star ABS-CBN siya. So parang ano yung experience? Kasi lahat nagpuntahan sa iba-ibang label eh. Na-realize ko lang na kung kami lang yung nandoon, kami lang yung baby nila, di ba? Di ba? Kasi kung lahat sila nandun sila halos sa isang label, di agaw-agaw kayo dyan. Di pagdating namin dito sa label na to, kung kami lang yung metal band dito, baka mas maasikaso kami. Which is totoo naman. Binigay naman nila lahat. Yun lang, medyo clueless lang sila on how to market the band kasi medyo underground talaga yung datingan. Pero weird din kasi tugtog ka, sabay mo si Jolina Magdangal, di ba? Tutsi Guevara. So, tugtog kayo sa mga fiesta, ganyan, sa Quezon, ganyan, Lindsay Custodio, ganyan, di ba? Pagdating ng, talagang masa eh. Tapos, pagdating sa amin, makikita mo talaga yung transition eh, from the underground people to the masa people. Biglang, mga long hair na yung dumadating. Ganyan. So, nagugulat din si ABS at that time. Sinasabi sa akin nung isang, na, may following pala talaga yung ganyan, no? Akala ako, niche market lang yan. Sabi, meron daw pala na, Sabi ko, meron naman. Wala lang talagang full support na natatanggap. So, medyo mahirap in the sense na iba ka usap kasi pagka medyo pop ang scenario eh. Diba? Speaking of the scene, kumusta yung metal scene these days? Marami na. Sobrang hindi katulad dati na parang napakahirap humanap ng venue. Ngayon, kahit saan meron eh. Pero syempre, hindi rin naman porke madami, okay din. Di ba? If you were a kid, kunwari, napasok ka sa ganyang eksena, saan maganda manood? Saan maganda hanapin yung mga tugtugan? May mga areas na eh. Let's say, Cavite, yung Flip and Beyond, may eksena na sila doon. Dito, sa Marikina, meron pa rin sa Marikina. Yung Pit 88, nagpapa-event sila eh. Naalala mo yung Kila Jans? Diyan sa Marikina, Ayun, dati pag sinabing Marikina, Concepcion ka agad Concepcion. Okay na dyan. Ganon. Tapos pagka Manila naman, dun sa bahay ni nung dating ex-president's combo. So, yung rooftop din ng bahay niya, may building sila eh. Si Par? Anong pangalan nito? Kalimutan ko na sa dulo na ng Basta parating pagka doon, mga tumutugtog sila, KNK. Kabaon ni Kamatayan. Oo, ganun. So, di ba? Parang, kung noong time before... Totoo ba na si Mike Villegas, KNK? Hindi ko alam eh. May nagsabi sa akin na before nag-Color It Red si Mike Villegas ng Rizal Underground, nag-KNK siya. Talaga? Oo, nung early 90s, I guess. Anyway. Madami kasing naging member naman si KNK eh. So, baka isa siya dun sa roster ng Sino, if you're gonna ask you, sino yung mga, who would you recommend for kids to listen? Na local, local na into heavy music. Sino mga bago? Bago? Sa mga bago, I think, kung in one package, siguro Arcadia. Sina Ariel. Oo. May mga request nga na i-guestan si Ariel. Oo, kasi parang medyo nag-transcend sila sa old style to new school. New school eh, na cover nila eh. Tsaka, sino pa ba? Sa sobrang dami, baka magtampo yung iba pag di ko nabanggit. Hindi, kung sino off the top of your head. Wala naman judgment eh. Well, sino ba mga nakakasabay pa namin na na talagang sila anong pangalan nito? Yung mga napadala sa
sa Wacken. Yung sa Germany. Sa Germany. I think yung sila Orca. Yan, yung mga bands na yan. Fragments. Sina Nico. I think they cater to the new metal listeners. Hindi yung new metal na noong 2000s. The current. Yung current metal. Current metal. Kasi nadidinig ko yung characteristic nung nung ganung playing sa kanila. What about the OGs? Sino pa yung active? Natira. Kahit hindi active, na pwede nilang balikan. Na feeling mo na parang required reading, required listening. Kung OG, siguro Dead Ends. Dead Ends. Kasi yun talaga yung naging namin ni Bert ng yan ang staccato, di ba? Pang dadayain. Ako, super fan ng Dead Ends. Tapos na-realize namin na Matay sa ingay nga ng Dead Ends, di ba? Ay, oo nga. Yun. Alam mo ba si Lord Dead Ends? Si Lord. Lord, before siya naging writer sa Dead Ends siya. Sina Al de Malanta. Si Jay. Tsaka 3-piece din kasi sila 3-piece sila before Lord. Before Lord, 3-piece. Magkakapatid din yun. Si Jay and Al. Si Jay, original ba si Jay ng Rizal Underground? Hindi yata. Oo. Hindi. Si Harley. Si Harley. Sino yung, may banda sila ni Harley. Si Jay at si Harley. Kasi naalala mo, magsusuntukan sila sa Club Dread. Kung naalala nyo, yung banda ni Jay, Di Malanta at ni Harley. Anyway. So, Dead Ends. Yeah. Dead Ends. Tapos, active pa naman ng Dead Ends, di ba? Parang paminsan-minsan tumututok. Throw yata yung ngayon. Throw, tama. Sorry. Yun yung banda nila ngayon. Yung banda ni Al. Si Al na lang yung parang natira. No, so, yun yung... Pero I think tumutugtug pa rin ata sila ng mga Dead Ends okay. Ng Yun. Tapos, Bad Burn. Si Marvin. Kasi hanggang ngayon. Sino nasa Bad Burn ngayon bukod kay Marvin? Si Francis ba nasa... Hindi. Sinong bahista? Si Hendrik. Hendrik. Nag-step down yata siya a few years back. Okay. Di ba gitarista nila, kapatid ni Mark? Dave. Oo nga, si Dave. Abaya. Siya pa rin ba? Si Hillcrest na ng Sin. Ang Sin, active pa ba ang Sin? Parang nakikita ko sila may mga gigs din Si Makoy pa rin ba ang drummer ng Sin? Hindi na. Si Matthew De Mesa. Ng Fragments din yata ang drummer nila. Okay. Tapos, nagkaroon na ng changes Parang nangyari sa Bad Burn, si Marvin na lang natira. Sa Sky ako na lang natira. Di ba? Sa Throw, si Al na lang natira. So parang may isang natitira na ayaw bumitaw. Okay naman yan. Pwede naman yan. As long as kaya pa naman. Paminsan may nakikita kong eksena kasi nga, kilala ko si Mitch sa 123 Block May eksena dyan minsan diba? Sino yung mga tumutugtog dyan? Ang ganda, maaga yung shows Naiimbita ako ng GU Hindi ako maabot kasi may weekend Oo, marami silang mga mga events ng on yung mga grupo ng galing nung panahon na kila Jans. Minsan nagugulat ako, buo pa rin pala sila. Oo nga Minsan nakikita ko sila dito. Inabutan ko dito sa Marikina. Ano nga yung venue dito? Sandugo, yung malaki. Oo. Okay din Anong projects ng Sky Church na susunod? Recently natapos namin yung i-release lahat ng singles. Kasi bago lahat yan? Bago. With with Jomal and Paul. Okay. Saan kayo nag-record? Tower. Yung bago sa Quezon City? Sa sa Balete ba yan? Hemadi. Sa Hemadi. Yun, tinapos namin yung 5 songs na yun, which was supposed to be noon pa Pero dahil nagkaroon ng changes nga sa lineup, pinaareglo namin ulit na maayos siya with the current lineup. Ano ang process of songwriting ng Sky Church ngayon? Ngayon, batuhan na ng ng riffs. Tapos kasi nasanay ako na spontaneous jam muna tayo. May thing sa akin yung naturally lumalabas.
ewan ko parang sabi nga nung baka yun yung gift na may nadidinig akong kunyari itong part na to, ito yung magandang part dyan. So minsan palo lang sila, tapos biglang may meloding lumalabas mag-isa na nakakabuo. Ngayon medyo mahirap kasi syempre yung isa tiga Cavite na, si Joe tiga Cainta. So ang ginagawa ko, the whole skeleton nagawa ko na. Sa'yo nang gagaling sa simula. Anong DAW mo? Basta i-record ko lang eh. Sa phone lang? Ganun? Sa phone lang eh. Gitara or may drum machine? Minsan nilalatagan ko ng drum machine. Minsan naman, i-record ko lang yung riff para nakaklik na lang. Tapos, pagka sasabihin ni Paul, bato mo lang sa akin, basta i-click mo lang. Okay. Ganon nag-survive yung last few songs namin sa singles eh. So, kay Jomal naman, yun, minsan nagpapadala siya. Mas techy si Jomal, minsan buo na yung kanta eh. Sabi niya, kayo nang bahala. May letra yan, o ikaw na magsusulat ng letra? Wala pa. As in, skeleton lang talaga. Okay, music lang. Oo. Okay. Yung lyrics namin, well, natawa nga ako kasi natapos yung singles namin na 5. Talagang walang lyrics. So, habang nagle-lay-in sila, doon ako nagsusulat ng lyrics ko. To the point na wala talaga ako maisip. Tol, Bible yung binabasa ko. Kumuha ako ng isang verse doon, tapos yun yung nilatag ko lahat. Sabi kong ganun, okay naman pala eh. Di ba? Wag lang natin banggitin yung mga, may mga chosen words lang na medyo bigatan pa natin. So, na-pull off naman. So, nagkaroon kami ng mga kanta about Lazarus. Yan, mga ganyan, yung Stronghold. So, medyo, yung iba na ni bago. Pero hindi siya Christian rock, ha? Hindi eh. Okay. Hindi. Inspired by the Bible lang yung parang, yung songwriting. Kasi, naisip ko lang, I think that's the challenge na on my end. Ganun na ba? Parang masaya na ba yung buhay ko ngayon? Kaya, walang struggle masyado to prove something. Unlike before, mga kanta namin, Victim, Urge of the Human Device, Kamao, puro Delubyo, di ba? Parang ang daming nangyayari sa buhay mo di ba? Pero ngayon kasi pamilyado ka na, tapos parang okay ka naman. So parang hirap humugot ng nangyayari. So minsan sabi nga nila, di isipin mo na lang yung passing ng father ko. Tinanggap ko rin na maayos yun di ba? Parang ano ba to? Di ba? Parang, ang naiba lang talaga ngayon, I have to give credit dun sa efforts ni Kuya Kasi yung mga Delubyo, yung mga Kamao, malaki talaga yung contribution niya sa songwriting Actually, yung Delubyo, dumating ako sa bahay, Delubyo na siya Binato na lang sa akin ni Kuya, ano kulang? Sabi ko, tapos na yan Ano pa gagawin ko dyan? Sabi, hindi, dagdagan mo. Ganoon siya. Sige, lyrics na lang. Diba? Tapos bigla lumapit. Actually, may lyrics ako. So, wala talaga ako gagawin, di ba? Kaya kahit na wala na siya dun sa band, kapag nadidinig yung Delubyo, Kuya pa din yan Kuya and Robert yung Delubyo Kaya, parang sobrang tight yun Tapos meron naman mga songs na kaming dalawa ni Bert, tapos bigla sabihin ni Kuya, sige nga, paturo nga ako. Ganun. Pero ngayon, naiba na yung dynamics Ngayon, ito yung nasulat ko. Pakinggan mo, kayo nang bahala magdagdag. So, naiba na. Iba din. Iba na. Hindi na siya katulad ng dati. Dahil sa technology na rin, I guess. Pwede rin. And time. And distance. Kasi katukan lang sila dati. Oo Ganun talaga Minsan in the schedule mo kailangan schedule. In the middle of the night, magigising ka. Dapat may acoustic ka sa tabi Pero wala namang recorder noon. So yung Walkman. Cassette. Cassette Record mo. Tapos tugtugin mo. Tapos sulat mo lang yung guide ng akorde. Tapos tulog ka na ulit. Ganun Ganun yung mga sistema ng pagsusulat nun. Minsan naman, nagbe-base lang ako. Tapos biglang lalapit si Kuya. Ayos yan Sige, sulat nga natin. So, para lang hindi namin makalimutan. Ganun. Unlike ngayon, mag-isa ka na lang. Nandun ka sa room. Be-brainstorm ka mag-isa. Tapos pagka natapos mo, nababato mo sa kanila. Tapos kung may dadagdag sila, di okay. Ganun. Kaya medyo mahaba yung song.
Dati spontaneous dire-diretso. Wala kang iniisip na uwi pa tayo hanggang practice natin hanggang 10 PM lang Ganun. Walang ganun Dati hanggang misa kakatokin na kami ng uy, maingay na masyado Till the sun goes down. Oo yun siguro yung iniba. Pero still, parang sabi nga nila, na-maintain pa rin naman yung yun pa rin naman yung sinabi sa akin ni Kuya na kahit wala na ako sa Sky, maintain mo yung kung ano yung ginagawa natin dati. Huwag mong babaguhin. Kung babaguhin mo, magbuo ka na lang ng ibang group. May branding. Oo So, stick to crossover pa din na metal hardcore. Yan naman. Kailan yung next gigs nyo? Or do you have any future shows? Oo, meron gigs namin. For September, meron kami sa September 14 sa Bevitore, parang gano'n. Saan yan? Santa Rosa, Laguna. It's a benefit show para sa isang school yata sa Cabuyao, Laguna. Na plano nilang palagyan yata ng mga electric fan yung mga classrooms. So nag-organize yung Bafra de Mama ng event for that. So yung proceeds nun mapupunta yata doon. September 14 yun. Tapos September 20 sa naman kami, Urdaneta, Pangasinan. If I'm not mistaken, Tubero ang kasama namin. Yan. Yung mga kagalang-galang na mga kuya natin sa metal. Yan. Tapos September 22 na-invite kami ng yung isang Miss Studio Abyss dito sa Pasig. Parang 4th year anniversary ng studio nila. Nagpa-event siya ng malapit sa Pasig, Palengke. So medyo UG gig siguro to Kasi Palengke So, ayan. Pumapatos pa rin naman kami ng mga ganon. September 22 naman yun. Tapos, after that, parang Bad Burn anniversary yata. 30 years something. Ewan ko kung confirmed na. Pero ang huling sabi sa akin is sa yung papuntang San Jose del Monte na bar, Patchbox. Yan, dun yung anniversary nila. I don't know kung tuloy, pero nasa kalendar. Pero wala pa nakitang poster. Ayan. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you for visiting and good luck sa school. Yeah. And sa Sky Church na bagong EP. Anong title ng EP? Wala pa. Oo, kinokolate pa lahat ng nung info. We'd like to also thank Likang Harina and Philo Home and KL. Yeah. Thank you. Mag-thank you rin pala ako sa We Legendary. Nagpadala sila ng shoes. Yan ba? Patingin. Yeah. Kailangan mo itaas. Yeah. Taas ko na rin to kasi kanila din galing to Thank you. We Legendary. Sa ano ba yan? Sa Ronak na sila. Wala na yung sa sa QC. Sa Kamuning. Kamuning. Ay, hindi. Nandun pa. Pero lumipat sila ngayon sa Ronak na mas, both I think still operate. Alright. Pero maganda yung sa Ronak. Diba? Okay. Thank you. Be safe. May bagyo. May delubyo. Thank you.